mula sa tema, to honor God. Kung ang iyong papangarapin ay parangalan lagi ang Diyos, hindi ka po matatakot sa pagtaas ng bilihin. Sapagkat laging higit sa sapat ang probisyon ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, ang akin pong pagpapatuloy ay sa pananalig, sapagkat ang aking wallet ay ang aking puso at ang aking pondo ay ang grasya ng Panginoon. Kaya wala po itong ubos. Amen? Wala po itong ubos. Sabihin mo sa iyong katabi, matuto ka na. Sapagkat ang grasya ng Diyos ay walang ubos. Habang kinatatakutan mong baka kapusin ka, mangyayari yung kinatatakutan mo. Kaya nga, ano po ang mensahe for tonight? Ang una pong gabi, harden not your heart. Kailangang may puso kang laman at malambot na pwedeng pakilusin ng Panginoon na katulad ng ilog. Amen? Ang puso ng hari ay katulad ng ilog at napakikilos ng Diyos kung saan niya ibig itong umagos. So maliwanag po ng iyong puso ay katulad ng ilog at yun po ay dadaloy kung saan nais ng Panginoon. Kaya ang pangalawang gabi po, it's my battle, says the Lord. Labanan ko ang inyong labanan, sabi ng Panginoon. Saan ka nakakita ng digmaan na pinakawalang palaso? Bumagsak ang Jericho walls. Bumagsak. Bakit? Dahil naging masunurin si Joshua. Sinunod lamang nila ang utos ng Diyos. Kaya ang susi ng maunlad at matagumpay na buhay, makinig ka sa Diyos. At kapag narinig mo ang kanyang tinig, huwag ka nang magpakatigas pa ng puso. Huwag kang matatakot sa kamatayan at huwag kang titingin sa imposible. Sapagkat pag-utos ng Diyos, may provision. If it is a command from the Lord, a specific rhema command from the Lord, it has provision. Kaya sana matuto kayo at magi kayong pinagpala, malusog, matalino at mayaman. Amen po ba? Laging tandaan natin ang panimula, ganun din ang wakas. Ang panimula, Eden, at magtatapos ang sangnilikha sa makalangit na Eden. Yung Eden ay sa lupa at magtatapos sa Eden sa langit. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, pumili ang Diyos ng isang lahi at pumili ang Diyos ng simbahan para ilagay doon ang lahat ng lahi. Sa lumang tipan, isang lahi. Sa bagong tipan, lahat ng lahi na inilagay sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kailangan unawain po natin ang katotohanan. You have to divide the word in truths. At kapag alam mo po ang katotohanan, hindi ka po masisindak. At hindi ka mahihintakutan sapagkat ang mga imposibleng sitwasyon doon ka iaangat ng Diyos. Kaya huwag mong katatakutan ang imposible. Huwag mong katatakutan ang mapanganib sapagkat doon ka po kakatagpuin ng Diyos upang ikaw ay iangat. So ang pangatlong gabi po ay soak and absorb the Word. So lublub, babad, at iyong tanggapin lahat ang salita ng Diyos. And then sa fourth night, use all the tools but stick with God. Gamitin mo ang lahat ng mga kasangkapan pero huwag kang hihiwalay sa Diyos. Use money to buy things but use your life to receive life. Gamitin mo ang iyong pera para makabili ka ng lahat ng iyong pangangailangan. Pero gamitin mo yung buhay na nasa iyo dahil yung buhay na yan ay masagana. At yung buhay na nasa iyo at nasa akin ay buhay ng Panginoong Jesus. And then sa 6 nights, shake the heavenlies, unlimited resources flow. So shake the heavenlies, unlimited resources flow. Natutunan po natin that God will shake the heavenlies, not only the heavenlies but the
the sea, the water, He will shake everything. At ang intensyon ng Diyos sa shaking of everything, so that the desire of all people and all of nation will be on God. Kaya po yung shaking ay nangyayari para makita na yung kanyang hinirang na bayan ay pinoprotektahan at pinagpapala ng Diyos sa gitna ng lindol. Amen po ba? Ang pinakamagandang pagkakilala sa katibayan ng pagsama sa atin ng Diyos sa mga panahon na tayo dumaraan sa mga krisis. At tandaan mo, pag dumaan ng pambansang krisis, ikaw ay iangat ng Diyos mula doon sa mga kinikrisis. Amen po ba? When the national crisis will occur, all those who love God will be raised up to a different height and level of life. Kaya doon po mo mauunawaan na sa panahon ng taggutom ang mga matuwid ay hahalakhak. In time of famine, the righteous will laugh. Kayo po ba'y nakalimot ng humalakhak? Huwag mong kalilimutan ng pagtawa. At napakagandang tumawa pag walang pera. Yung tawa po ng isang baliw. Dahil kapag hindi ka baliw, mahihiya ka at magtatakip ka ng bibig. Pero kung baliw na baliw ka sa Panginoon, hindi mo ikahihiya ang pagtawa sa Panginoon. Amen? Purihin ng Panginoon. Kaya marami pong hindi pa baliw sa Panginoon dahil hindi sila matapang na ipagmalaki ang Panginoon. Pero ngayong gabi, nais kong maisiwalat ng banal na Espiritu sa inyo ang kulang sa inyo. Hallelujah. Kaya ang mensahe for tonight, overflowing. So, overflowing provision in the midst of lack. Ang sobra-sobrang provision sa gitna ng kakulangan. This is something na kung iyo pong i-analyze, and you will try to dissect the minutest detail in order to understand this. Kung iyo lamang pong ito ay bubusisiin at iyong hihimayin para maunawaan mo ang pinakamaliit na detalye ng pagkakatutunan mo kung paano dadaloy sa iyo ang probisyon na walang tigil. Hallelujah. Ngayon, ang unang katanungang nais kong ibigay sa inyo bilang panimula. How shall each one experience this overflow? Ang bawat isa ba sa inyo ay makakaranas nitong overflow of provision? Salamat po sa inyong pananahimik at yan ang tamang dapat gawin. Pero as go along the way, maunawaan mo sa kakamag-amen na ikaw ay eligible. You are qualified to experience this overflow of unlimited provision. Huwag mong pag-iisipin na ikaw ay mahirap. Huwag mong pag-iisipin na wala kang pinag-aralan. Huwag mo itong pag-iisipin sapagkat hindi lahat ng mayaman ay may pinag-aralan. Kung ating makikilala ang mga kilalang lalaki, katulad ni Steve Jobs na kamamatay lang, na-reject siya dahil wala siyang pinag-aralan. Kaya nabuo ang Apple Macintosh at ito ang number 1. Bakit? Sapagkat hindi siya pumayag na ang uunlad lamang ay ang may pinag-aralan. Ang may pinag-aralan ay nakatali sa kanyang napag-aralan. Ang mga may pananalig, wala siyang tiwala sa kanyang isipan, kaya umaasa siya sa Diyos at binibigyan siya ng Diyos ng kakaibang karunungan. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti na kailangan mo ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Araw at gabi, kailangan natin ang Diyos. Talo ang hindi magpaparangal sa Diyos. Laging tandaan mo,
bilang ang ating taon at araw dito sa ibabaw ng lupa. Ay bakit mo pasasayangin ito sa pag-aalala? Ang iyong laging isipin, ikaw ay iniibig ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin, ipakikita ko po na si Jesucristo ay hindi mahirap. Sang-ayon doon sa ibang tagapagturo, napakahirap daw ng Panginoong Jesus. Nais ko pong inyong maunawaan na ang mga lingkod ng Diyos ay hindi mahirap. Ulitin kong inyong marinig ng mabuti, walang lingkod po ng Diyos sa Biblia na mahirap. Praise God. Si Jesus po hindi mahirap. Ang sabi ng iba, mahirap si Jesus dahil walang pang bayad ng inn o hotel ang kanyang mga magulang. Hindi po, overbook po, kaya walang matirhan. Pero laging ating unawain na nangyayari ang lahat para matupad ang propesiya. Na ang berhen ay magsisilang ng sanggol sa isang sabsaban. So God will orchestrate all the circumstances para matupad yung kanyang sinabi. Amen po ba? Huwag mo nga akalaing si Jesus ay mahirap dahil sinabi niya, foxes have holes, but the Son of Man has no pillow to lay his head. Tinanong siya ni Nathaniel, Rabay, saan po ang iyong bahay? Halika, tingnan mo ang aking bahay. May bahay po ang Panginoong Jesus. Amen po ba? At ang Panginoong Jesus walang problema sa pagpapakain sa kanyang team. Napakarami po ng team niya, pero hindi nagkukulang yung kanyang ministeryo. Bakit po? Ay pati sa isda may pera. Nakukuha niyo po? At ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y sasampalataya sa akin, ang ginawa ko'y magagawa ninyo. Pero huwag kang pupunta sa isda at maghahanap ka ng pera doon, hindi darating yun sa iyo kapag hindi ka maalab sa Diyos. Discipleship before blessing. And what is discipleship? A disciplined life. A life of good character that is patterned after the character of Jesus Christ. Si Jesus Christ ay bukas ang palad sa pagbibigay. Kaya kung ikaw ay tikom ang palad at pinipili mo ang barya sa iyo, hindi ka karapat-dapat na alagad sapagkat ang mga alagad, generous giver. Iniwan nga nila yung kanilang negosyo. Hello? Mayayaman po yung mga alagad. Walang tama po ang BIR at custom sa panahon natin dahil ang mga tax collector po doon sila ang nagsasabi kung magkano ang buwis. At mas malaki ang nagpapakain po ng marami. Tapos si James and John, ang sabi ng Biblia, they have hired servants. Ano po ang ibig kong inyong maunawaan? Ang sabi ng Biblia, He became poor so that we may be rich. Hindi po ibig sabihin ay ipinamigay ng Panginoon ang kanyang kayamanan. Ang tinutukoy pong poverty sa kanya, siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos na nagkatawan tao. That is poverty. Hello? Kaya nga unawain po natin na dahil sa sobrang pag-ibig ng mga tao, 3 taon o 3 araw na sinundan ng Panginoon sa pagtuturo. Pero sa ating panahon, 1 oras lamang na pagdalo sa simbahan, nawawala na, hindi pa tapos ang awitan. Hello? Bakit? Sapagkat hindi sila maalab sa Panginoon. Nasa bundok pa sila, pero walang umalis. At ang sabi ng Panginoon, paupuin sila at pakakainin ko. Ang sabi ng mga alagad, wala po tayong pagkain para sa kanila. Paupuin. Hello? Kung ibig mo ng maunlad na buhay, makinig ka sa ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi ho pwede yung iyong isipan, hindi ho pwede yung iyong pangarap. Kailangan po'y pangarap ng Diyos at isipan ng Diyos. Si Abraham ay tinawag na napakayaman sa silangan. At laging tandaan mo po, kapag ikaw'y totoong naglingkod sa Diyos, ikaw ay payayamanin ng Diyos at si Lot po sabit lang. Pero sobrang yaman din. Bakit? Sapagkat ang pagpapala ni Abraham ay pagpapala ng kanyang makakasama. Kaya kung ikaw ay apo ni Abraham dahil kay Jesus, ika'y pagpapalain ng Diyos at ang kasambahay mo ay papagpalain ng Diyos at ang mga kaanak mo ay pagpapalain din ng Diyos.
Oh, purihin ang Panginoon. Kaya alisin mo na ang lumbay, alisin mo na ang paghinanakit, alisin mo na ang tampo sapagkat sagwil at hadlang yan sa malayang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Huwag kang titingin sa wala sa iyo, ang tingnan mo yung nasa iyo. Ang sabi ni Elisha, ano ang meron ka? Wala po kundi itong basyo na sisidla ng langis. Halika. Kapag tinanong anong meron ka, huwag kang sasagot ng wala. Ito lang po ang meron ako. Nakukuha niyo po. Kaya nga pag sinabi, may pera ka ba? Wala nga eh, kaya nawawala ang pera. Huwag kang magsisinungaling. Si Ananias namatay dahil sa pagsisinungaling tungkol sa pera. At si Sapphira ay namatay. Bakit? Dahil kasundo yung mag-asawa na magsisinungaling sila kay Pedro. Hindi niya alam na sa banal na Espiritu siya nagsisinungaling. Kaya alam ng Diyos ang iyong puso. Alam niya. Kung ikaw ay generous giver o kuripot, alam ng Diyos yun. At kung tayo makikinig sa Diyos at papayag sa Kanyang pag-uutos, lalaya po. Hindi ikaw, kundi ang banal na Espiritu. So when the Holy Spirit is breathed in your life, then He can do at will what He planned to do in you and through you. Kaya palayain natin ang banal na Espiritu na makagawa sa ating buhay. At nasisikil, napipighati ang banal na Espiritu dahil sa sama ng loob. Tingnan mo ang iyong katabi. Dapat magtanda ka na. Sa Isaiah 61, verse 2. Isaiah 61, verse 2. Ito ang ating teksto. Overflowing provision in the midst of lack. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Pansinin po natin, to proclaim and then to comfort. Ipahayag at aliwin. So ano ang ipapahayag at sino ang pagpapahayagan? So ang ipapahayag ay yung acceptable year of the Lord. Ang ipapahayag ay yung araw ng paghihiganti ng ating Panginoong Diyos. Nais ko pong inyong maunawaan na ang tinutukoy po dito, ang Diyos ay gumawa ng himala noon, siya'y gagawa ng himala ngayon, at siya'y gagawa ng himala sa kinabukasan. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Jesus Christ the same yesterday, today, forever. Kung ibig mong maging matatag, ang tiwala lamang po ay sa Diyos. Amen po ba? Ang tiwala lamang ay sa Diyos at laging kakausapin mo ang Diyos. Huwag nang hindi. Sapagkat siyang may alam ng ating kinabukasan at siyang may alam kung anong mangyayari doon sa ating hinaharap. Kaya kailangang maunawaan mo, si Abraham ay napakayaman, si Lot ay naapektuhan ng yaman ng kanyang tito o tiyuhin. Si Isaac ay napakayaman at kailan yumaman si Isaac? Nung tagtuyo. So crisis will bring you to prominence. Yung iba ay nagsisikay na mag-imbak ng mag-imbak at pag tinanong, bakit nagpupunyagi ka? Para hindi ako maghirap pagtanda. Maghihirap po siya. Dahil subliminally, siya ay may kinatatakutan na maghihirap siya pagtanda. At laging tatandaan po natin, sa Diyos magbubuhat ang lahat ng ating probisyon. Kaya alisin mo ang isipan na maghihirap ka pagtanda mo. Alisin mo sa iyong isipan na magkakasakit ka pag matanda ka na. Alisin mo yon. At mabuhay ka sa kasalukuyan. Live in reality. Enjoy your moment. Maximize your moment. Acquire the best thing in every moment. Kaya nga unawain mong mabuti. Ang mga negosyante at ang mga negosyo ay tuwan-tuwa sa mga tao. Ang negosyo po ay para kunin ang pera ng tao.
Kaya ang kanilang mga invention ay good for 22 months. After 22 months, obsolete na yung iPhone. Baka sa susunod ay M-phone na. Hindi ko alam kung anong phone ang darating, pero ang negosyante ay gusto niyang i-obsolete. Ang mga kotse ngayon dati, for 50 years, ang mga sasakyan, ngayon, 5 years. Hirap na yung ngayon sasakyan. Bakit? Because of money. Alam niyo po ba na ang Federal Reserve ng United States of America is not owned by the government of America? Yun po ay pinamumunuan ng mga negosyanteng hindi pilantropo, mga bilyonaryo. At sila nagkokontrol ng economy ng Amerika. Wala silang puhunan. Magpapalabas lamang sila ng bond at ibebenta yon. Papel lamang ang printing para sa kung ilan libong bond certificate ay $2,000 lang. At sila magkakamal ng kung ilang trilyong US dollar without any investment. Yan po ang pandaraya ng mundo. Yan ay kung inyong lakaran ang biblical truths na ang iyong probisyon ay manggagaling sa Diyos, na ang iyong labanan, ang Diyos ang makikipaglaban sa iyong labanan, at paano ito? Si Jacob ay napakayaman, pero for 21 years siya ay dinaya ng kanyang biyanan. Pero hindi siya sumama ang loob. Kaya kung hindi mo pa nakakamtan yung iyong inaasam, huwag kang sasama ang loob, lalo na sa Diyos. Si Joseph ay napakayaman at napakatalino. At sa pamamagitan ng katalinuhan galing sa Diyos, nagimbak siya ng napakaraming pagkain, sapagkat ang susunod na 7 taon ay taggutom. At ang mga tao, ang una ay pera ang ibinibili ng trigo. Naubos ang pera, so isinangla nila ang lupa kay Joseph. Nawala ang lupa. Kaya sila ay napilitang maglingkod ng walang sweldo, kundi trigo. For 7 years. Yan, nais ko pong kayo ay maging matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan kayo maging matalino. Purihin ang Panginoon. So what and who is the source of our provision? Ano at sino ang pinanggagalingan ng ating provision? Hindi po hanap buhay. Naririnig ninyo lagi, hindi hanap buhay. Ang panggagalingan po ng provision ay ang Diyos na magbibigay sa iyo ng hanap buhay. Saan galing ang iyong hanap buhay? Ayun, hindi sa iyong katalinuhan. Huwag mong ipagmamalaki dahil ikay matalino kaya kaangat sa iba. Angat ka sa iba dahil gusto ng Diyos na iangat ka. Pero pag ayaw ng Diyos, kahit na maglulundag ka, pag hinawakan ka ng isang anghel lang sa iyong daliri lang, sa iyong balik, at hindi ka na makakaangat, magpakaalam ka na sa Diyos mula ngayong sandaling ito. Amen po ba? At huwag kung saan-saan ka nakatingin, sapagkat iisa ang tinitingnan, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faiths. He is the Alpha and He is the Omega. Si Jesu Kristo lang po ang buhay ko. Wala nang iba. For I am crucified together with Christ. It is no longer I that live. So hindi na po ako nabubuhay sa aking sarili, sa Jesu Kristo na. Kaya nakakatulog ako ng mahimbing. Amen po ba? Hindi ako nag-aalala sa mga bayaran, sapagkat Kanya ang aking bayaran. Dahil Kanya ang aking buhay, Kanya ang aking pangarap, Kanya ang lahat sa akin, kaya wala akong problema, Kanya lahat yun. Hallelujah. Paano yun? E di makipag-ibigan ka sa Panginoon at nang maunawaan mo. Amen po ba? Kaya nga po, si Solomon ay isa lang ang hiningi. Sa 1 Kings chapter 3, mula sa verse 7, pero titingnan natin, ay dun sa verse 13. Iisa ang kanyang hiningi. Ang hiningi niya ay wisdom. So our text is to proclaim, to proclaim the acceptable year of the Lord. So yung acceptable year of the Lord po ay yung
mga pagpapalang gagawin ng Diyos sa mga tapat na nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Amen po ba? So ano po ang sabi? And I have also given thee that which thou hast not asked. Ibinigay ko rin sa iyo yung mga bagay na hindi mo hiningi. Ang kayamanan at karangalan na ibinigay ko, idinagdag ko sa iyo, hindi mo ito hiningi. So that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. Verse 14. And if thou wilt walk in my ways to keep my statutes and my commandments as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. Ating siyasatin at ating pag-aralan ito because right theology is right grammar. Ang tamang teolohiya po ay nakasentro ay sa tamang grammar o sa tamang panitikan. At atin pong unawain, ano ang hiningi ni Solomon ni Isa? Give me wisdom. At ang sabi ng Diyos, yung hindi mo hiningi, idaragdag ko sa iyo. So, pansinin po natin, he received wisdom and he used wisdom. Pero ang gagawin lang niya, para magkaroon ng mahabang buhay, may gagawin siya. Keep my statutes and my commandments. So ano po yun? Ingatan mo at sundin mo ang aking mga tuntunin, statutes, commandments, mga utos. At hahaba ang iyong mga araw. So paano hahaba ang araw? Hindi po sa gamot. Sa pagsunod. Ano ang susundin? Statutes, instruction. Nakukuha niyo po. Kaya ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 12:13. Ano po ang sabi niya? Simpleng-simple po ang pamumuhay na maunlad, mayaman at may kapayapaan. Ano po ang sabi niya? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Pastor, hindi na panahon ng batas. Panahon na ng grasya. Saved by grace through faith. Prospered by grace through faith. So add everything. So grace is the strength of God. Grace is the power of God. But grace will only be effective by faith. And faith has work. Amen po ba? At ano ang ating gagawin? Yung nasa tuntunin. Kaya sabi ng Panginoon, kung pinaniniwalaan ninyo ang mga isinulat ni Moises, paniniwalaan ninyo ang aking sinasabi sapagkat yung nasulat ni Moises ay ako yun. Kaya nga unawain mong mabuti, kailangan mo ang pagkatuto sa katotohanan. At para matutunan mo ang katotohanan, kailangan mo ang Espiritu ng Diyos. So tatlong bagay ang nais kong inyong maunawaan. Ang banal na Espiritu, ang salita ng Diyos at ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sapagat laging tatandaan natin anuman ang hingin mo sa aking Ama sa pangalan ko. So, the name of Jesus is like a power of attorney. The power and the authority to transact business. Ano po yung power of attorney? Na ibig sabihin, binibigyan ka ng karapatan. Gaano ba kalaki ang kayamanan nung nagbigay sa atin ng power of attorney? Depende po yun sa kanyang ari-arian, depende po yun sa kanyang mga nakadeposito sa mga bangko. Subalit, ang Panginoong Hesukristo, siyang may-ari ng lahat. So, all the power, all the resources is backed up by the name of Jesus. Kaya anuman ang hingin mo sa pangalan ni Jesus, hallelujah, tatanggapin mo. Kaya speak to your need and end it in the name of Jesus.
Speak to your need because what you speak, you will receive. Aywan ko po, pero ginagawa ko itong itinuturo ko at natatanggap ko yung aking sinasabi. Magkaroon ng sasakyan sa garahe at nagkakaroon. Hello? Magkaroon ng pondo ang aking cheque, nagkakaroon. Nakukuha niyo po. Speak to your need. Do not worry about your need. Speak to your need. Speak to your need. And you will receive what you say. Because Jesus will do it. Oh, purihin ng Panginoon. So, ano po ba ang dahilan at hindi na pagpapala ang maraming tao? Meron pong dahilan kaya hindi na pagpapala ang maraming tao. Tingnan natin sandali at siyasatin sa Job 42 verse 8. Ito po ang dahilan kaya maraming mahirap na tao. Ang pag-unlad lamang po ay nandito sa talatang ito. Ang pagtatagumpay po ay narito lamang sa talatang ito. Therefore take unto you now 7 bullocks and 7 rams, and go to my servant Job, and offer up for yourselves a burnt offering. And my servant Job shall pray for you, for him will I accept, lest I deal with you after your folly, in that you have not spoken of me the thing which is right, like my servant Job. Ano po ang sikreto ng pinagpalang buhay? Speak right about who God is. So ito po ang susi. Speak right the thing which is right about me. Amen po ba? Na kahit tayo ay may kirot sa katawan, sabihin mo, ang Diyos ang aking dakilang manggagamot. So you are speaking right. It is not because of sickness that the Bible is wrong. No. It is not because of lack that the Bible is wrong. No. He will supply all your need. He will heal you. By His stripes, you are healed. Amen po ba? So speak what is right about God. When God said, I will provide for you, speak about His provision. Huwag kang aasa sa asawa mo. Hello? Huwag kang aasa kung kani-kanino sapagkat ayaw ng Diyos ng may karibal. Ibig niya na ang aasahan lamang ay siya. Nais niya na siya lamang ang hihingan at lais niya na siya lamang ang tatawagan. Hilo po ang maraming mga mananampalataya dahil hilo rin yung tagapagturo. Dahil hindi niya alam ang katotohanan na ang kalusugan ay mula sa Diyos. Na ang kasaganaan ay galing sa Diyos. Ang kayamanan ay mula din sa Diyos. Hindi sa iyong kamag-anak, hindi sa iyong pinag-aralan, hindi kung kani-kanino. Ang lahat ng probisyon ay manggagaling sa Diyos. Kaya tiyakin mo na ikaw ay may patutuo tungkol sa Diyos. Alam niyo po ba kaya nakulong ng 1 taon kalahati sa puder ni Festus si Pablo? Pag binasa mo po ang Book of Acts, pinipilit ni Festus na suhulan siya ni Pablo para palayain. Ibig sabihin, mayaman si Pablo. Ngayon atin pong unawaing mabuti. To proclaim the acceptable year of the Lord. Ano po ang proclaim? Iyo pong ipinahahayag na ang Diyos ay napakabuti sa iyo. Amen. Ipapahayag mo na ang Diyos ay mabuting Diyos kahit ano pa ang nangyayari sa iyo. And continue on proclaiming that He is very good. Sabihin mo, napakabuti ng Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. You are proclaiming the acceptable year of the Lord. Pinalalaya mo ang Diyos na gawin niya ang kanyang kalooban sa iyo. At ang kanyang kalooban, magikang malusog sa espiritu, sa kaluluwa, sa katawan, sa pananalapi. Kalooban ito ng Diyos. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Who are those? Ibalik natin sa Isaiah 61, 2 and 3. At tingnan natin kung sino yung nahahapis.
sa verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord in the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Who are those who mourn? Verse 3. To appoint unto them that mourn in Zion. Sino raw po yung naghahapis? Yung nasa Sion. Ang ibig man sabihin, kailangan kayo nasa Sion. Ito'y lumang tipan. Pero nais ko pong ipaunawa, ikaw ba ay nalulungkot kapag nakita mo ang mga tao na nasa bisyo at alam mong sila'y papunta sa impyerno kapag wala kang ginawa? Hello? Kaya nais kong gawin mong totoo yung iyong amen na idinadalangin mo yung mga taong nakikita mong bumubulusok ng padaos-dos patungong impyerno. Ikaw ay may buhay, ikaw ay may kalusugan, ikaw ay may hanap buhay, hindi para sa iyong sarili, para gamitin mo sa pagkakawang gawa, para gamitin mo para makapanalangin ka, para ang mga tao ay maligtas, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang mga nagliligtas ng kaluluwa ay matatalino. Sila'y katulad ng puno. Gusto mong yumaman, magligtas ka ng kaluluwa. Gusto mong maging malusog, magligtas ka ng kaluluwa. Huwag mong pipintasan ng kaluluwa. Kapag ikay namintas, ikaw yun na nakikita mo sa iba. Nakukuha niyo po. Kaya ang isang tao, sangayon sa mga psychologists, kaya ang isang tao ay mabagsik sa kapwa-tao dahil siya ay pinagbagsikan din nung siya ay bata pa. Pero dapat magi tayong maawain at mahabagin. Ano po ang mahabagin? At ano po ang maawain? Who is compassionate? What is compassion? And what is mercy? Compassion is passive, mercy is active. So yung iyong habag, nalulungkot ka, pero wala kang ginagawa. Ang awa, sa iyong kalungkutan, ikaw ay tumutulong. Kaya nga, unawain mong mabuti, lahat ng ating ginawa ay kita ng Diyos. At tayo ay gagantimpalaan batay sa ating mga ginawa. O, purihin ang Panginoon. Naaabot ka ba ng katotohanan ngayong gabi? Kaya nga po, unawain nating mabuti. Assurance of overflow of provision in the midst of lack. Gusto nyo nang magkaroon ng katiyakan na hindi ka magkukulang sa panahon ng kagipitan? Gusto mong masiguro mo na hindi ka magkukulang katulad ko? Amen? Kailangan gamitin ko ang aking sarili. Tingnan po natin sandali sa Acts 10:38. At sa lahat ng pinakamaunlad, pinakamahusay at pinakamayaman, ang Panginoong Hesukristo ang nangingibabaw sa lahat. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. So, huminto po muna tayo sandali rito. How God anointed Jesus of Nazareth. Si Jesucristo po'y Diyos na totoo na nagkatawang tao. Kaya ang identity niya ay Jesus of Nazareth dahil siya po'y taga Nazareth. At ang Nazareth po ay Islam area. Kaya hindi po pwedeng ang Islam area o ang environment ang mag-mold sa isang taong Kristiyano. Magkakaroon ng pagbabago sa Islam area kapag ang isang tao ay tunay naging Kristiyano. Sapagkat doon sa kalagayang kanyang kinilalagyan, iaangat siya ng Diyos. Kaya nga sabi ni Nathaniel, meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? Si Jesus. Hindi na i-mold ng kanyang kapaligiran. So, Jesus of Nazareth, how God anointed, kung paano siya ay nilangisan, anointed, anointing, anoint. Ang anoint po ay pagbubuhos ng langis. Amen po ba? So, anointing ay pag nabuhusan na ng langis. Anointed, pag linagyan na ng kapangyarihan sa puso at sa bibig. Hallelujah! How God anointed Jesus of Nazareth
with the Holy Ghost and with power, sapagkat the power of the Holy Ghost is resident in us. Ephesians 3:17. Saan nandun ang Espiritu ng Diyos? Nasa ating kaluluwa. Nakatira. Saan naroon si Jesus? Nasa ating Espiritu. Kaya dalawang kapangyarihang nasa atin araw-araw. Kaya nakikinig ang Panginoong Jesus dahil siya ang gagawa. If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish. And it shall be done. Hindi po sinabing given, it shall be done for you. Ito ay gagawin sa inyo. Kaya how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good. Para hindi ka magkulang, be anointed. Every day, be filled with the Holy Spirit. And when you are always filled with the Holy Spirit, you will be doing good. Sabihin mo sa iyong katabi, you will be doing good if you are anointed every day by the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Babalikan natin ito, tingnan natin sa Ephesians 2:10. Kung bakit ikaw na born again at kung bakit ako na born again. Ginagamit ko yung nalaman ko kung bakit ako na born again. The purpose of why I am born again. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Para saan ka na born again ka? Para gumawa ng mabuti. Oh, glory. Basahin mo ang Book of Titus at makikita mo ron puro good works doon. Good works, good works. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Saan ang layunin ng pagka-born again mo? For good works. Sabihin mo, for good works. Which God had before ordained that we should walk in them. Ano po ang ibig sabihin? Na noon pa man ay itinalaga na ito ng Diyos na dapat nating lakaran. So ang good works ay linalakaran. At ano? Yung daan ng good works. Hallelujah. Tingnan natin sa John 6, verse 28. Nagigising na po kayo? Hindi hihinto ang provision mo pag iyong linakaran itong katotohanan ito. At ang sabi ng 6:28, then said they unto him, what shall we do? That we might work the works of God. So what is the work of God? Verse 29. Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on Him, whom He hath sent. So what is the work of God? That we shall work to believe, to believe, to believe in Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So if you believe Jesus Christ 24 hours daily, ano ang sabi sa John 17:3? Natututo na po kayo at nagigising? Hindi ka pwedeng maghirap sapagkat nasa iyo ang Panginoong Jesus at ang banal na Espiritu. Mapuwera na lang kung ibig mo ng pagiging mahirap. I-anoint pa kita. And this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ. So what is the work? And what is life eternal? Ibig sabihin, walang katapusan, nasasampalataya tayo kay Jesus. At ito ang mabuting gawain na itinakda ng Diyos. At kapag ikay sumasampalataya, balik natin sa Acts 10:38. You will do good. Hallelujah. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. So what is the good work? To believe in Jesus 24 hours a day. And what will be the result of that believing? Pag may lumapit sa iyong mangkukulam na kukulamin ka, iyong ibubuelta sa kanya ang kulam. Ito ang tandaan mo po. Ang mangkukulam, pag nagsalita sa iyo ng kulam, bubuelta yon ng 100 haplit ng kamandag ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang katatakutan lamang natin ay ang Diyos. Amen? Ang Diyos lamang, at ito ay sa pamamagitan ng patuloy na anointing ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa iyo at sa akin. Amen. Ang mga anak ng Diyos ay hindi duwag. Sabihin mo sa iyong katabi, ang mga anak ng Diyos matatapang.
Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, ano ang ginawa ng kapangyarihan na nasa Panginoong Jesus? Healing all that were oppressed of the devil. Pinagagaling ang mga inaapi. Pinagagaling. Hindi po ito sakit. Oppression of the devil. Ano po ang ibig sabihin? Huwag mong ipagkakamali. Hindi po ito physical sickness. Oppression sa isipan. Hello? So right theology is by understanding right grammar. All that were oppressed of the devil, for God was with him. Bagamat nakakonekta and healing all that were oppressed of the devil, sapagkat kapag ikay nasidla ng takot sa iyong isipan, ikaw ay magkakaroon ng stress. At pag ikay nagka-stress, magkakaroon ka ng diabetes. Hello? At ang diabetes ang sisira sa baga. Ang diabetes ang sisira sa atay. Ang diabetes kaya yun ay pandaraya at kaya nadaya because of stress dahil nasusupil ang iyong mga hormones. This is medical explanation from a book. Kaya huwag kang matatakot. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang matatakot. Pagkakain ka, magpasalamat ka sa Diyos. Huwag mong sabihin magkakasakit ka pag kumain ka ng pagkain. Aba, huwag kang padaraya. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang padadaya. Ang kanser, linulusaw sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Anumang sakit, linulusaw at pinalalayas, hindi ini-entertain. Hindi mini-maintain ang sakit, pinalalayas yan at sinisira. Speak the word, speak the word, speak the word. You have the power, you have the power. Kaya nangyayari ngayon ang maraming mananampalataya sa pastor sumasamba. Huwag ninyo akong sasambahin sapagkat ikay may kapangyarihan ng katulad ng kapangyarihan ay ginagamit ko. You have the power. Amen po ba? At pag nahihirapan ka, mag-text ka sa akin, sasamahan kita sa panalangin. Nakukuha niyo po. Kaya hindi mabago ang daigdig dahil ang sinasamba ng mga tao ay pastor. Kaya yung pastor lang mayaman at yung mga tao ay nanlilimahid. So when you are blessed, all the people around you will be blessed. Pero kailangan pong magpasya ka. It's the anointing all the way. Kaya magbasa ka ng iyong Biblia. Speak the word to yourself. May nararamdaman kang kirot sa iyong katawan, speak the word. By His stripes, I am healed. Speak the word to your circumstances. Speak the word to your famine, to your ministry, to your family, to your friends, to your enemy, to the angels, and to the devils. Speak the word. And it will be performed. Kaya nga po, sa lahat-lahat, ngayon ang panahon na kailangang lakaran mo ang roadway to total provision. Ang landas na laging may provision. At ang landas na ito ay ang nagsabi, I am the way. I am the way. I am the truth. I am the life. So if you are in Jesus, you have more than enough. If you are in Jesus, you are wise, wealthy, and healthy. If you are in Jesus, if you have Jesus, then everything will follow you. The good things will follow you. For surely goodness and loving kindness themselves shall pursue me all the rest of my life. Ito po isa sa guiding verse ko, Psalms 23:6. Dito po tayo magtatapos. Ang kailangan bubuntot sa iyo ay kabutihan, hindi kamalasan. Amen? At ang sabi po dito, surely goodness and mercy shall follow me. Oh, I love the other translation, shall pursue me. Dahil yung pursue po ay forceful. Yung follow, medyo malamya-lamya pa yan. Pero pag pursue, talagang tinutugis ka. So, surely goodness and mercy shall pursue me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. What are riches for? So that you will dwell in the house of the Lord forever. Ano ang kalusugan para saan? Para ikaw ay makapunta sa revival. Amen?
Hallelujah! At para ang simbahan ay maging makapamuhay sa kapangyarihang itinakda ng Diyos, sapagkat ang lahat ng kayamanan sa huling panahon, ito po ay dadalhin ng Diyos sa simbahan. Bow down your head. Sabihin mo, ako ay nagsusuko ng aking buong buhay. Buong buo! Sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. Glory. So, sundin po natin ang susunod na gawain, and then meron po tayong